Hello. Yes, good morning. Good morning ulit. Thank you, Brother Ador, sa privilege na ako ay magkaroon ng participation to share the words of God. Ang topic na binigay sa akin ni Brother Ador ay senior strength on God's providence na with His permission ay minomodify ko po because we are a religious group. So ginawa kong spiritual strength on God's providence. Yun po ang aking fortunately, we don't have a PowerPoint connected, but I have a PowerPoint next time. Okay. So I will just speak slowly and then uh, you can participate. This is not a sermon. This is a sharing. So right under and there, you can stop me and interrupt me if you don't agree some issues sapagkat ang topic po natin is mixed with encouragement and doctrine. So it's good that you have to listen. Ang kinuha ko pong text dahil ako po ay binigyan ng freedom to acquire my text, I use in 1 Corinthians chapter 10 verse 13. So because we don't have a PowerPoint, you can use your Bible. Okay, you can use your internet or apps and cell phone. And I'm reading in 1 Corinthians 10:13 English Standard Version. No temptation has overtaken you that is not common to a man. God is faithful and he will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, we will also provide the way of escape that you may be able to endure it. So I also use the mind of James in his book because the word temptation is uh, interchangeably, it is in Greek perasmos and in trial is the comazo, sometimes interchangeably used, but if we will learn the context and study it carefully, we know that it is perasmus or it is perasm, dicomazo or temptation or trial if we learn exactly the text and manuscript. Some people believe that it's just the same, but in my research, I found out that it is very different. So in James, use the word temptation and sometimes trial. James chapter 1 verse 12. Blessed is the man who remains steadfast under trial. And that is documazo. So it is not a temptation because temptation is perasmus and that is not in the Greek original. For when he has stood the test, he will receive the crown of life. So temptation here is something positive. It's from God. No, not sorry for that. Trial here is very positive. It's come from God, come from the good faith, and you will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. There is a keyword here that if you use the word trials, there is a blessings come after. If you use temptation and you fail to overcome it, there is punishment. So sometimes it is ironical. It's not purely the same. Verse 13, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. God cannot be tempted. You listen carefully. With evil, and he himself tempts no one. If we study this text in verse 13, it is the mind of Arminianism. Because the Calvinist says that God tempt person. God use evil for correction or maybe transformation, but of course that is the theology of a theologian. But in James, which is biblical truth, God cannot be tempted because temptation is from the evil. So we have to continue in our analysis here. Test in Greek word is the kumazo. What is mean is that
It means to test, to approve, to try, to examine in good faith. So, word test is good. You will be tested. Parang halimbawa, masira ang iyong tricycle or car. Pupunta ka sa talyer at sabihin mo, sir, naputol yung aking something na parang giya or something na preno or something na walls. Sabi ng mekaniko, madali lang yan, sir. I-welding natin yan. You see, if you look at carefully, those suggestions, it is very mechanical. It is true from their mind and their talent. It is in good faith. I-welding na yan. You know, pagkatapos niyang wini-welding, you know what happened? Sisipahin niya yun. Sisipahin. Para ma-check niya kung kumabit yun. Pero kung kumabit yun, na-welding na. In good faith. Sa harap ng kanyang boss. Sisipahin niya yun. Pero kung na-welding nga yun, hindi. Okay, all right. So that is the Greek word of test. To test, examine in good faith. Walang halong panlilin lang. Walang halong hidden agenda. However, the temptation is different. In Greek is perasmos, meaning is a situation in which one experience a challenge to choose between fidelity or faithfulness and infidelity and faithfulness to one's obligation toward God in bad faith. Ang orchestrator nun yung devil. At pagkatapos ay ang motibo niya, when he attacking Jesus, ang motibo niya, is it lawful to pay taxes to Caesar? Ang motibo niya is not for asking for learning. Ang motibo niya magkamali si Jesus para ma-hook si Jesus at mahuli si Jesus and that ma-premature yung death ni Jesus, mayroon siyang bad faith. So that's the difference. Okay? And the Old Testament, that's very simple. In the Old Testament, we have an example. Of course, we have many examples in the Old Testament and New Testament, but we will only use one because of our time constraint. I am only allowed to speak maybe 30 minutes or maybe lower because of our interaction. In the Old Testament, test of faith. It is not temp of faith. It is not temp. It is test of faith. And that is personality given Abraham. Abraham was not tempted. Abraham was tested. He was tested by God. And after that testing period, Abraham succeeded. Abraham survived. Abraham completed and Abraham was successful. But the test of Abraham is very, very hard that I think if I am Abraham, I cannot do it. In my present feelings and situation, I cannot do it. Ano sabi ng God? Ibigay mo sa akin yung anak mo. The only son of promise. As a burnt offering, alam mo yung burnt offering? Involved ang murder yun. Kailangan sa burnt offering, patuluin mo yung dugo para malalamang patay na. Because it is a proactive vision of the blood of Jesus. It's not easy kung ang pinakamahal mong anak, kukunin lang basta-basta ganun. Maybe we'll say, no, Lord, bakit hindi anak ni Brother Anthony? Hindi ba anak ni Joey? But alam ko, mga binata naman yun, pero pwede namang magkaanak yun eh. Bakit hindi anak ni sometimes you have to evade, sometimes. But Abraham did not. My son, ang sabi ni Isaac, doon sa situation, Daddy, we are going to have a burnt offering in Mount Moriah. Yes. See, Isaac was already in his mind many times with Abraham when they burnt offering. Alam ni Isaac na mayroong papatayin doon na lambs o tupa, a clean animal. Alam ni Abraham, alam ni Isaac yun, kaya sabi niya, Daddy,
Are we going to go there and magkaroon ng burnt offering? Yes. That is the command of God. Sabi ni Abraham, sabi ni Isaac, where is the lamb? Wow, it struck his heart. Wala namang tupa na kakatayin dun eh. Si Isaac ang kakatayin niya eh. But of course, Isaac is very young. He cannot grasp the intention of Abraham. Only Abraham and God. Anong sabi ni ng Bible? My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both together in good faith. And Mount Moriah, good faith because Abraham knew that he is just a follower of God. He is just a servant of God. Alam ni Abraham na i-execute niya yung para kay Isaac. There was no minor murder. The word murder in the courts of law. You premeditate, pinaplano mong patayin, saktan in bad faith. But this is not murder. It's an act of murder, frustrated murder, no. Because it is not in bad faith. They are going there, they went there in good faith. So, ito ay burnt offering. Hindi ito crime. Of course, ang God naman ang nagutos eh. There is no crime engaged when God is the one who commanded. They went both in good faith. Okay? Genesis chapter 20, ano ang epekto? Pag tayong mga lingkod ng Diyos, sumunod sa Diyos. As written in the Bible, in verse 18. And in thy seed shall all the nation of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Hindi thou hast faith in me. No. The text says, because thou hast obeyed my voice. So yung pananampalataya ni Abraham was also you say magnificent, admirable. But God looked at the accomplished obedience. After obedience, blessings comes. Before obedience is a test. So hindi natin pagbalik-balik na rin yun. We are saved by the grace of God through faith in Jesus Christ unto good works. And obedience is a part in that, in the proactive knowledge of God. Test of the faith in the New Testament. Okay, New Testament po tayo. Ano po ang sabi dito? Peter was tested in that situation. You see, trial or test is an experience in a situation. Kayo ba? I will stop here a little bit. Sister po, ano po ang pangalan niyo, sister? Sister Terry? Sister Terry, you hear me? Narinig po ako ninyo? Narinig po ako ninyo? Okay. Do you have some experience na kayo ay tinitest ng Diyos? And you can share us in a little while? Marami. Part of my time. Maraming experiences. Isa lang po. Nung mamatay yung masagasaan kami ng ng car, namatay yung asawa, parang wala nang sa akin. Kaming dalawa. Sorry for that. So, that is an accident, is it? Opo. Ano yun, nabangga kayo noon o anong sinasakyan nyo noon? Nakamotor kami. Nabangga So, kayo tapos si brother ay nabangga. Arman. Si Arman. Okay. Kasama ko. So in the course of law, there is no word accident. That is we call it reckless imprudence. You are innocent. No accident. And the culprit, the aggressor, is guilty. Bakit? Maaring mechanical error, maaring physical error, but he is guilty in the courts of law. So ganun po. But it is in good faith. Hindi niya sinasadyang sakasang kayo, mayroon talagang ganun. Mayroon talagang kasi na
Pero ang sitwasyon ninyo ay in good faith. So that is a test. Ang sabi si Peter, Peter walked in the water. Test. Mayroon bang taong makalakad sa tubig? I mean, no philosophical, siyempre pag tubig mababaw lang. But it is in the Sea of Galilee. And the Sea of Galilee is very deep. And doon sa gitna ng Sea of Galilee, maraming pating. At saka may bagyo. So, ang tao, according to science, hindi pwedeng lulutang sa tubig ng Sea of Galilee kasi yung tao ay mas mabigat ang buoyancy kaysa tubig. Ang tubig ay magaan, ang tao ay mabigat kaya lulubog siya. It's law of science. At botanical law. Pero pag patay ka na, lulutang ka na kasi magaan ka na kaysa sa tubig. But whatever happened here, si Pedro sa gitna ng unos, sa gitna ng dagat ng Galilea, inabot ng bagyo at nakita niya si Jesus. Nakita niya. Si Jesus nandoon sa medyo kalayuan pero he identified Jesus because Jesus is his master. Ang sabi ni Pedro, I will come to you, Lord. Pero hindi naman siya pwedeng lumakad sa tubig eh. Oh, he's a fisherman. You know what's going on. If he will walk in the water, he will be dead. For a few seconds, nakaumang na yung pating. And Peter answered to him, Lord, ang sabi niya kasi ni Jesus, come. Ang sabi, Lord, if it is you, command me to come to you in the water. There was faith. Pumasok yung pananampalataya ni Peter. And Jesus is come. Sabi ni Jesus, come. So Peter got out of the boat and walked on the water, came to Jesus. You see, it's a miracle. It is against the law of buoyancy, but it's written in the Bible. Pwede palang ganun. Tayo mga Christian, dumating tayo sa parang square peg in a round hole, parang dead end na, mati na. Sabi nga ni Pastor Charlie sa sermon niya noong Sunday when I listened in Zoom, sabi niya, bigger responsibility and lesser resources will give you discouragement. Ang daming nag-likes doon sa Facebook. But the word discouragement there can be converted if you have faith in Jesus. Ay, bakit ako malungkot? Ay, mayroon akong Jesus. I am already going to heaven tomorrow. Just right there and then. But if you are not Christian, talagang totoo ang discouragement 100%. Because we are Christian, ay nagdududa tayo ng konti kasi siyempre we are flesh. So, nagawa ni Peter yun. Nakalakad siya sa ibabaw ng tubig because of his faith. He was tested by Jesus. He was not tempted by Jesus. Tinitest ni Jesus ang kanyang faith. In the Old Testament, pasok tayo sa temptation. Number one, temptation na very common sa mga pugi. About Joseph. I think in his time, he was the most beautiful guy that exists on earth. Most handsome, ang common, pero beautiful ang ginagamit ng mga, mga linguistic. He resisted the temptation. Temptation, it is come from bad faith. Of Potiphar's wife, a princess, in bad faith. Saan ka makakita na asawa ng general? Hindi naman siya queen. Siya ay princess. Alam mo ba yung princess? Hindi, si Ma'am, taste ba yan? Terry. Si Ma'am Terry, mayroong anak na princess yung parang may sa universe Alam ba yung mga princess, ang kikinis ang balat niyan, ang puputi. Yan ang one of the best supply of beauty. Siguro mga 100 kabans of glutathione may supply ang mga ganyan. He resisted a beautiful princess. Ano ang sabi sa verse 7 and 8 in chapter 39 in Genesis? And it come to pass after these things, sabi ng princess, lie with me. Wow! Ang sabi niya, sipingan mo ako.
Wala naman ang husband ko, nasa gera yun eh. Pinag-pray ko ngang mamatay yun eh. Sabi na nga, ang Joseph, bakit inakit si Joseph? Ang dami namang tauhan dun. Because in that time, Joseph was the most handsome guy that exists in the world. Joseph refused. Paano na-refuse ni Joseph yun? May mga kasama akong pastor, kilala ko, hindi ko pangalanan, baka mademanda ako ng legal eh. Natukso sa sekretarya. Hindi naman beautiful. Samantalang ito si Joseph. Si Joseph, princess. According to Pastor Charles Stanley, we will face temptation just as the old saints did, but we do not have to choose disobedience to God. Why? Because the power of sin over us was defeated in the cross. Tayo hindi na tayo dapat matukso. Pag may pera dyan nalaglag, kahuli mo sa mayari. Pag may asawa ng magandang napabayaan, tawagan mong asawa. Baka ang galawin ng ibang tao. Hindi na natin na buhay ang ganun. Meron akong kilalang pastor. Pastor, alam mo, para din akong si Joseph. Ibig sabihin, magandang lalaki siya. Kung sakali, pastor, ang princess, aakitin ka. Anong gagawin mo? Gagawin ko rin yung ginawa ni Joseph. May paano doon? Di ba si Joseph nakahubot-hubad dahil sa naliligo si Paraon at si Joseph naman ay naliligo ang wife parang princess. Hindi pareho silang ganun. Tatakbo din ako. Pero hindi palabas ng palasyo. Ang papasok sa kwarto ni princess ay pareho ng tatakbo. This is just a joke. Sometimes temptation cannot be resisted. But if we are really born again Christian, we are transformed. We have to respect the dignity of the weak person or the weak gender that we have. Number 2, temptation is si Jesus mismo. Temptation in the New Testament in the life of Jesus. Pero anak ng Diyos, tutuksuin pa, talagang itong demonyo, walang magawang magaling. Minsan yung demonyo napasok sa asawa, napasok sa elder, napasok sa pastor. Ito nga, ang demonyo, papasok kay Jesus, siyempre hindi siya makapasok kay Jesus, nanunukso na lang siya. Verse 3 and 4 in Matthew chapter 4 are written in the 4 gospel. This is just want to use simply the time. I will not read the text. I will just conclude it or summarize it. The tempter came and said to him, "You are the Son of God. Command the stones to become bread." Alam mo, matalino yung demonyo. Yung unang tukso niyang tinapay, alam niya si Kristo, 40 days, 40 nights, hindi kumakain. Ay, di gutom. Gutom yun, hindi kumakain. Ang utak ng demonyo, advance, sabi niya, di, pag nagugutom ito, di, pag kaya naman niyang gawing tinapay yun, di, para makakain siya. But the devil is not smarter than Jesus. Jesus said to him, "It is written, man shall not live by bread alone, but every word that proceedeth out in the mouth of God." Napakahusay ang depensa ni Jesus. Ginamit kasi ng devil na it is written na Son of God. Nasa Bible din yun. Marunong sa Bible ng demonyo. Kumakatok yan sa tahanan nyo, maski naglalaba kayo, dala-dala Bible, pero kinatawan ng demonyo yun. Ang dala-dala, wrong doctrine. Sabi nga ni Brother Ador, hindi mabuting balita eh. Ang dala-dala, masamang balita. Ano nakalagay? Verse 4, he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but every word proceeded out of the mouth." Alam mo yung demonyo, makulit yan. Pagkatapos ng isa, may pangalawa pa. Nakaumang na yung pangalawa. Planado na. Verse 5, then the devil taketh him up in the city of Jerusalem. Mayroon pong templo doon. Hindi na tigil ang demonyo sa katutukso hanggang ngayon. Kaya mag-ingat po tayo. And the temple and the pinnacle of the temple. Mayroon pang templo, wala pa yung 70 AD na
bumagsak yun. Napakagandang templo. Ginto ang templong yun. Napakataas na templo. And doon dinala ng devil si Jesus. Now, of course, the story says that. Taketh him up there in the holy city temple. Verse 6. And said to him, if thou be the Son of God. Si quotation na naman yan sa Bible. Marunong sa Bible tong demonyo mo to. Researcher. Sabihin niya, anak siya ng Diyos. Kaso nakapusas na. Papunta na yata sa Amerika. May extradition na ang NBI. If thou art the Son of God, siya daw ay anak ng Diyos, cast thyself down, for it is written, He shall give His angels. Concerned pa, no? Concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest any time thou dust thy foot against a stone. Concerned ba yung demonyo eh? Hindi ka na masasaktan, Lord eh. Kasi yung mga anghel mo, alalayan ka, nagdulo ng iyong daliri, ng iyong mga paa, hindi masugatan. Wow! Sometimes yung mga concern, mag-ingat kayo, baka may asawa na yan. Sasabihin binata. Ay concern eh, mahulog ang kaluban mo. Sa demonyo yan. Kaya bago, ang batas ngayon sa Pilipinas, bago kayo kakasal, may sinumar ka muna. Certificate of no marriage. Kasi maraming napipiki. Yung pala yung nagsabi lang binata. Yung pala ay 3 ng panganay. Verse 7. Then Jesus said unto him, it is written again. So, talino sa talino sometimes. I know that the devil is smarter than us. But he is not smarter in Jesus. Thou shalt not tempt. You see, ang ginamit ni Lord dito sa Greek ay pirasmos. Thou shalt not tempt. Thou shalt not tempt the Lord thy God. Umalis ba yung devil? Hindi, nangulit pa rin. Number 3, pang pinali niyang atake. And the devil take him up an exceeding mountain and show him all the kingdoms of the world. According to Pastor Charlie, yung kingdoms of the world na kanyang konsepto is Jerusalem. Hindi yung mundo kasama ang Australia o Philippines, hindi pa bansa yun. 1900 lang ang Philippines. Yung Jerusalem, doon pinaakyat ng devil si Jesus doon sa mataas na mountain at yung Jerusalem ang tinutukoy na kingdom. Lahat ng ito bibigay ko sa iyo. Magaling ah. Wala nang isang pag-aari ang demonyo. Kaya yung impyerno nga, hindi man sa demonyo yun eh. That is God's property to the devil. Mainit dun. Kaya ang demonyo, squatter siya, ito, pagalagala sa Pilipinas. Nung araw, ang ninanakaw, milyon. Ngayon, ang ninanakaw, bilyon. Ganun ang demonyo ngayon. Pagalagala, malapit na ang time niya. As the doctrine can come. And said unto him, all this thing I give you, if you fall down in me. Gusto niyang demonyo, sambahin siya ni Jesus. Pwede ba yun? Huwag kayong matakot sa demonyo. Ang demonyo takot sa atin. Kasi takot yan kay Jesus. Kasi natempt niya si Jesus na nabigo na siya. Then the devil leave him. Ang sabi ni Jesus, and said to him, then the devil leave him, and behold, angels come and minister unto him. Ang sabi ni Jesus, get me behind Satan. Lumayas ka. Ayan yung demonyo, tama yun. Yung Mary Magdalene na mayroong 7 demons, pinalayas ni Jesus. Doon sa Galilee, doon sa Jerusalem, in His name. Kaya tayo, mayroon pa rin pagpapalayas ng demonyo kung may demonyo kang masasagupa. Kasi the power of Jesus is retroactive, proactive, and also current. Ang wala lang sa atin, faith. Nagkaroon tayo ng takot sa demonyo. Dapat ang demonyo matakot sa atin because of the power of Jesus. Okay. One and a very exceptional record in the Old Testament, which is very diverse, highly debatable, between Calvinism versus Arminianism. Maybe in the next time matalakay yan of some preachers or anybody. But hindi may iwasan. Mayroong ganong issue sa Bible. One very exceptional case recorded in the Old Testament, highly debatable between Calvinism and Arminianism.
I know it is very highly technical words and doctrine. But meron lang akong accounting insert for a few seconds of this. The case of Job, both involved in test and temptation. Ikaw na ang mag-grasp kung alin doon. Kasi nakasulat sa Bible, Satan allowed to test Job except to exclude his life. Mr. Theologian, study the words of God, modesty aside, quite long period of time. I don't believe the permissive will. I believe the free will. But permissive will also appear in the Bible in different contexts. In this verse 12, it is permissible but very exceptional. I don't make it as a part of the doctrine because it is very Calvinist. And the Lord said unto Satan, yung demonyo, sinabihan ni Lord, hindi sila nag-uusap na parang good friends, hindi, sinabihan siya ni Lord, pasaway itong demonyo, pumunta siya sa text ay parot parito sa langit, ang langit, heaven, ang ginagamit niya na hindi yung eternal glory where Jesus, our God, there, and the most holy place, no. Ang heaven na ginagamit niya ay first heaven. First heaven, pinto lang, hindi sa loob, sa pinto lang. Nandun yung demonyo. Hindi siya makapasok doon. Bawal ang demonyo doon. Nakalagay sa Bible, sa Revelation. Pero nandun yung demonyo, sa pintuan ng langit. Sabi ng Lord, all that he has is in thy power. Sabi ng Lord, sabi ng demonyo, yung hope sa lupa ay mabait sa iyo dahil sa mayaman siya, pinagpapala mo siya, magandang asawa, maraming tauhan, magagandang mga anak. Subukan mong pangit ang asawa nun. Pag hindi pa na sa Bible, the good wife come from God. Kung masama yung wife, sa Diyos ba gayon? Nakalagay sa text the good wife come from God. Kung masamang ugaling asawa, kanino galing yun? Sabi ni Pastor, kay Vice Ganda daw. Kay Vice Ganda. Sabi dito, only upon himself put not forth thine hand. Bawal ang buhay ni Job. Bawal. Huwag mong galawin yan. Tayo, mayroong limitasyon ng devil. Hindi niya kayang kunin ang buhay natin. Ang Diyos lang ang pwedeng kumuha. Of course, with the exception of this crime. So it says here that in this context, only in the entire book from Genesis or Revelation appear this exceptional. But there is a law says, don't make an exception as a rule. Ang rule kasi, standard na yan. Itong exception na ito ay kay Job lamang sa kanyang panahon, sa kanyang sitwasyon, at hindi pwede sa ibang tao. What is ours is norms. What is ours is in the law of the Old Testament and New Testament, but ang mga Calvinist naman, kinakapitalize nito, kaya ang tao, bago isilang, pupunta na ng impyerno kung gusto na, nakatakda na, o bago isilang, punta na, which is not biblical. Brother, tapos na po yung aking oras. Kung mayroon pong interaction, balik ko po muna sa inyo. Okay, may tanong ba kayo sa tukso? Lapitan nyo kami. Brother June, Yes, ma'am. Yes, sir. nabanggit nyo po na bilyon yung dinudugas nitong mga anak ni Satanas, ano? Ang Opo, pagkakaalam ko noon Bago po sa panahon ni Pino, yung PDAP, bilyon na po yun. Pero ngayong panahon ni BBM, trilyon po ngayon, trilyon. Andyan sa KMJS, dito kaso, trilyon, 1.6 trilyon ang nawala. Direktang naibulsa. Direktang active na ang demonyo ngayon. Okay. Ano pa? Mga tanong nyo. Mukhang pinag-usapan natin pera. Meron konting correction. Maraming mahina dyan Sige, Manjing. Sige, man ang mga balita. Yung sinabi niya kasi kanina, so siguro yung the way he said it, that yung sinabi niyang yung demonyo pumapasok sa Kristiyano, I don't believe in that. Probably ang termino, ang demonyo nakaka-impluwensya ng Kristiyano. Yeah, I stand corrected. I think hindi pa para kayong tama Brother Mon, para kayong tama kasi
Yung sa panahon ni Jesus, it says Satan entered into Judas. Pumasok talaga si Satan kay Judas. Ngayon, siguro sa panahon ngayon, depende rin siguro eh. Para kayong tama, kung talagang Kristiyano ka, hindi mo papahintunutan pumasok si Kristo sa buhay natin. Pero minsan, natutukso tayo, sabi sa James, natutukso tayo dahil gusto natin. Kailan man hindi Influence ka matutukso kung hindi mo gusto. Ano ba yung Hindi yung po pera? pumapasok means indwell. The Ha? devil cannot dwell believers. Oh, Yeah, tama of yun. course. So, yung term mo yung dwelling. Hindi pwedeng Yeah, oo. manatili. Tama yun. So, at least, pero yung Yung term pumapasok, na pwede magamit pumasok kasi kay Judas pumasok Remember? Satan entered to Judas, kaso nung lumabas na si Satan, huli na. 'Di ba? Huli na yung kanyang decision. So, para kayong tama, para kayo may point. Brother Joey. Yeah, I think Brother Ador and wisdom is exceptional yung kay Judas. Very exceptional. Kasi Yeah. Hudyo yun eh. Tsaka yung yung sinasabi natin kasi matutukso lang tayo, depende yan kasi kaya tayo natutukso kasi gusto natin Halimbawa ikaw, mahilig ka sa matamis, si Brother Sink. May Diabetic ka, tapos pag nakita mo yung ice cream, dumaan ka doon sa aisle 7, alam mo yun na puro cake, puro dessert. Wow. Siyempre, matutukso ka nun. Di ba? O mahilig ka sa kape. O, ganun. Ano yung weakness natin? May kanya-kanya tayong weakness 'di ba? Meron tayong sarili-sariling weakness. So yung weakness natin, yun ang iiwasan natin. 'Di ba? Hindi naman pwedeng malakas tayo Halimbawa, si Brother June, malakas siya sa hindi mo matutukso yan pagdating sa sabihin natin sa pera. O hindi naman matutukso sa anong bagay, pero yung may ibang kapatid na pag nakakita ng gold, itatago na, nangungupit. So, ibig sabihin kahit sa government 'di ba ganun. Yung hindi na tayo magtataka kay Judas, hindi na tayo magtataka kay Judas at saka kay Satan. Talagang ang rule ni Satan to steal and destroy, to lie. Yun ang ni Satan, ang description. To lie, the father of lies. He came here on earth to destroy, to steal. Talaga magnanakaw yan, hindi lang trillion, baka more than. Ngayon, sinong ginagamit niya? Yung tao. Unang ginamit niya si Judas. Binenta niya yung Panginoon. Di ba? Recorded in the Bible. May mga pastor ngayon, binibenta ang Panginoon for sale. Para yumaman sila. Di ba? Sila may-ari ng universe. Oo. Yan ang prince of darkness kasi lahat ng kasamaan na sa kanya. Anyway, maganda yung lesson ni Brother June. So, wag tayong kung alam natin yung weakness, siyempre doon tayo mag-focus, i-guard natin. I-guard palakasin, ganun. Meron nga akong nakikita minsan yung monkey in your back. Ano ibig sabihin nun? Meron kang unggoy sa iyong likuran. meron bang ganun? Ano ibig sabihin nun? Parang idiomatic expression yun, brother. Oh, idiomatic. Anong ibig sabihin? Anong dating sa inyo noon? Yung unggoy sa likod nyo. Hindi yung asawa mo, hindi yung mister mo, ha? Meron akong unggoy sa likod. Yung pala, nasa likod mo si Mrs. o si Mister. Hindi yun. Anong ibig sabihin nun? Tinutukso ako. Minsan meron ganun di ba? Bumubulong-bulong ganun. O meron mga Brad, alam mo kayo ibig sabihin noon? Ano? Brother Di ba, Char. di ba yung unggoy malikot ang kamay? Magnanakaw. Magnanakaw. Mga kawatan. Mabi-IR. Yan. Kasama yan. Hindi, totoo yan kasi isa dyan sa mga example dyan, si Mateo, di ba? Si Matthew, siya? BIR. Anong ginawa niya? Iniwanan niya. Alam niyang mangungupit siya. So, kailangan, hindi na siya nagtrabaho doon. Umalis siya. Iniwanan niya, pati pera, di ba? Si Matthew, tax collector.
Kaya kung alam mong sa politika, alam mo, pag karamihan nga dito kahit sa Amerika, pumasok sa politika, hindi milyonaryo. Paglabas ng politika, milyonaryo na. Karamihan dito, lahat ng presidente dito na lumabas sa politika, milyon-milyon. Kasi ang Dito problema sa ng Pilipinas, tao bro. kasi Bro, dito sa yung Pilipinas, iba pera naman. ang weakness. Bilyonaryo na. Brother Jack? Yeah. Dito sa Pilipinas, pag pumasok sa politiko, mahirap. Paglabas, bilyonaryo na. Bilyonaryo. Brother Jack. Sino Brother Jack? Name, sabi ni Escudero. Names. Nakikita naman natin ang corruption dyan eh. Yung katulad ng karsada na lang. Ang karsada, papagawin, maabot ng 2 years, hindi pa tapos. Bago, ang nipis ng semento. Yes. Tapos, Yung nga, Kike. Brother Adam, sa Mindoro nga, mayroong project na dike. Nung pinuntahan, wala yung dike. Yung project natapos na daw. Guni-guni. Isang strategy ng mga politicians po natin. Ang ganda-ganda naman ng kalsada, sinisira nila yung pala, hinahanapan lang nila ng pagkakwartahan. budget. Yes. Ganun na yan eh. Kaya dito yung mga homeless, kaya yung homeless dito hindi nawawala ng problema sa Amerika. Kasi yung fundraising yun eh. Sabi ng politiko, okay, iboto nyo ako. If you vote me, I'll clean up the city. No homeless, no poverty. Pero after 4 years ng term nila, balik na naman. Ganun na naman ang campaign. Wala ka tapos. Pero ganun, Recycle pang-campaign out yan na eh. naman. Pang-campaign eh. Katulad ng grocery, sabi nila dito sa New York, ang campaign sa New York, gagawin daw nila, lahat ng grocery ay libre. Imposible yun. Imposible yun. Walang di bankrupt ang ng grocery no kasi libre. Kaya ang tao hindi naman makontento, isang libreng tinapay hindi kontento. Gusto 100 na tinapay. So hindi pa pwede yun eh. Di ba? So dito part na yun ng corruption eh. Senador, libre ang kuryente, nanalo. Oo. Hindi kailangan nila doon na kung kuryente libre, bigyan mo din sila ng electric chair kasama. Wala nang bitay sa Pilipinas. Wala nang electric chair. Wala Diba, nang Brother, Brother Charles. Totoo yung sinabi mo. Totoo yung sinabi ng politician na libre. Kaya sa atin dito lang sa Seattle, maraming grocery store o mga tindahan na nagsasarado. Alam mo kung bakit? Kasi pinangakuan ng politician libre lahat eh. Kaya yung mga magnanakaw, pumupunta raw, nangunguha, nagnanakaw. Hindi naman nila kinukulong yan eh. Hindi libre nga. Totoo yun. Saka halimbawa, ewan ko sa California, si Brother Anthony, sa California, meron silang law doon na basta $800 ang ninakaw mo, hindi ka pwedeng makulong. Yeah. So, $500 po, $500 lang. 500 yun ay para lang. Opo, yun yung nandun ako kaso ini-increase na yata, gusto nila 800 eh. Ikaw ay homeless. Ngayon kung hindi ka homeless, subukan mo magnakaw ng $10, ikukulong ka. Mag-dress ka ng homeless. Magbaro ka na. Brad, para sa homeless lang, para sa homeless lang ang pangako yun. Exempted ang homeless na pagnanakaw. Tama yung sinabi ng mga politician na libre ang mga grocery ninyo. Yung mga yung mga homeless yun ha. Karamihan na mapasok sa mga store, mga homeless eh. So, hindi naman ano bang tanong nyo? Ano bang tanong? Dito sa Pilipinas, yung bill, free na sa government hospital. Anong bill? Anong bill? Bill free. Lahat ng gastos mo kapag ikaw pumasok sa hospital, government hospital, wala nang babayaran ni Sing. Aling bill? Yung bill? Bill sa hospital. Sagot na ng PhilHealth lahat. May PhilHealth na kayo na continue. Pag may PhilHealth. Ba, maganda yun, ano?
Alam mo, Kaya itong nga, problema yung yung katulad niya, no, bigyan natin example. Sabi niya, libre, libre, libre. Alam mo niyo, pag nangyari na libre lahat, imposible, it takes time. Katulad yung sabi natin na libre daw yung health sa Canada, pero it takes time to make an appointment. Maghihintay ka ng 3 months bago ka makita. Halimbawa, mamamatay ka na unless ER ka. Ganun yun. Yeah. Libre Libre yung ang- sabi, libre housing. Maghihintay ka ng yung iba maghihintay ng 2 years, 3 years bago magkaroon ng hindi po pwede Hindi. maging libre. Libre yung hospital, Ador, pero yung gamot, may bayad yun. Yung May resita. bayad, tsaka yung doktor, may bayad din. Kaya Oh, pagbili mo sa Mercury, di papayag yun na. Libre. libre. Resita yun. Oh. So anyway, wala talagang libre. Kahit yung sabi nila, the grace is free. Hindi free, namatay si Kristo eh. 'Di ba? Somebody died for you. Huwag mo sabihing libre. Libre ka dahil nga may pero you're not free to continue sa mga May ginagawa natin nagbayad mali. para sa akin. Kaya meron mga nagpipreach na gano'n, libre, libre. Walang libre sa mundong ito. Somebody has to pay. 'Di ba? Okay, sabi sa government, pag ako'y nanalo, sabi sa New York, libre lahat. Libreng grocery, bababang grocery. Walang libre, somebody has to pay. Katulad ni Jesus, sabi natin, it's a free gift. Yeah, free gift. Pero anong nangyari kay Jesus? He died Siya for our yung sins. binayad. 'Di ba? Tama ba 'yon? O sige, Sister Malu, aming kapitan. Sino pa? Brother Anthony 6-7, decision making. Okay, money, hindi masama yung money, 'di ba? Sabi sa ang love of money doon ang masama. Pag minahal mo na, halimbawa, mas mahal mo pa yung money kaysa sa misis mo, sa mister mo, ay hindi na yung maganda. 'Di ba? Materialism. Mas mahal mo yung, halimbawa, merong car. Sino ba may car dito? Ha? Dito sa US, meron kaming kaibigan na meron siyang car, bagong bili niya Mercedes. Sabi niya, hindi niya pinapadrive yung misis niya. Oo. Pero kaya daw yung misis niya. Hindi ka pwede mag-drive nito. Ang iba, hindi ka pwedeng sumakay. Ha? Pasahero. Hindi, 'di ba? Iyon ang mga hindi magagandang prinsipyo ng buhay. So, may mga tanong ba kayo mga kapatid, dagdag? Bukod sa politika, kasi politika magulo 'yan eh. Alam niyo bakit tumataas yung presyo nyo, brother, sino ba yung mga mahilig dito sa politika? Kaya tumataas yung blood pressure nyo kasi politika. Kaya yung sinasabi nilang news, yung kada manood ka ng mga balita, naku, tumataas ang presyo nyo. 'Di ba? Karamihan sa nagagalit kayo, minsan napapamura kayo, anak ng pating, ganun sabi nila. Kasi nga itong talagang politika, sakit ng ulo eh, 'di ba? Tapos ang nakakalungkot niya, yung politika papasok sa church. May politika sa church din. Ang magkapatid nag-aaway, sabi, hindi, gusto ko si Mayor Senator sa Manila, si Mayor Cosme. So, si Mayor Isko. 'Di ba? Nag-aaway, kayo lang mag-high blood pressure kayo noon. Kaya lalo pa tayong medyo tumatanda na, wag na tayong makisawsaw. 'Di ba? Pabayaan natin sila. Hindi naman tayo magkakapera dyan eh. Meron bang pera doon? Magkakapera ba kayo? Hihingin lang kayo ng donation. Dito, marami nang hihingi ng donation. Wala na kayong dagdag, kapatid. Brother Anthony, kumusta na? Nakikinig lang yan. Sino pa? Brother Uli. Sino si Brother Uli? Kumusta, Brad? Welcome. Si Brother Remetir Uli ng Carmona po yan. Carmona. Amen. Carmona, Cavite. Meron ba kayong mga dagdag tanong? Sino pa nandyan? May tanong lang ako, Brother Ador. Brother Labas naman sa Teope, sige lang. Labas naman sa ating paksa kasi nandito ako ngayon sa kapatid ko sa San Jose del Monte, ibang barangay. Umuwi sila ng Tacloban eh. Kaya ako ang tao dito. Ano ba yung delicacies na pwedeng ipabili doon para
Nagtatanong sila kung Tacloban. anong pasalubong daw. Ano ba ang Sister, masarap ano, na Sister Terry, ano sila, yung ano, yung binagol. Binagol. Moron. binagol? Okay, Moron. sige, thank you. At Latik. i-chat ko sila para matikman ko naman. Moron ba yun? Salamat. Kasi yung, sa Amerika, pag sinabing you're a moron, ano yun, may ganun. Yes. Binagol. Ano yun? Salamat. Ha? Binagol. Tugtod. Ano yan, kapatid? Moron ba yun o Mormon? Ano? Hindi naman Mormons. Ano? Hindi ba, moron. Moron, Tsaka, ano tayong yung- moron? Moron. yung latik. Oni. Kaya Moron. pag yung pronunciation na sa amin, moron or moron? Moronay. Ito Mormons yun eh. Moronay. Moroni. Sa Tacloban, ano, maraming mabibili dyan. Huwag lang kayong ano, baka mamaya magpabili ka ng Santo Niño doon, ha? Yung... Nasayaw. Nasayaw yun. Nasayaw. Tingnan natin si Karagdagan Sister Terry, po. meron ka bang Santo Niño dyan? Pitsenyor? Mabili ka dyan, May banig. tanong ko. Ha? Maganda mga banig, decorative. Yung banig. Oo, yung banig. Ano. Pastorador, may Uso pa tanong ba yung ko. banig? Nagbabanig pa ba kayo dyan? Ha? Uso pa ba yung banig? Nung Magnet. natanda ko, may banig eh. Paghiga ko, may kumakagat eh. Hindi, may kasama pala. 3 on 3. Ha? Libre yun, ano? May kasama palang ano doon eh. Surot. 3 surot. Baka ginamit na yun sa patay. Pwede. Ay maganda sana yun pag nangangati ka eh. Yung sa likod. Ay nako, sige. Alam niyo ba yung yung crow? Alam niyo yung ano ba sa uwak, di ba? Alam niyo uwak? Pag nagkakasakit daw yung uwak, talagang lumalapit siya doon sa maraming langgam. Yung alam niyo langgam, hindi bird, langgam. Yung langgam nagpapakagat siya sa ants. Pag nagkakasakit yung siguro maganda siguro yung bed of bugs, no? Para yung mga may sakit yung mga high blood pressure mabawasan eh. Hindi ako ginagawa. Ano nga high blood din? Brother Joey? High blood. May blood ka sa surot? Hindi, ubusin nga yung dugo mo tsaka sa lamok, di ba? Wala ka ng dugo. Pwede. Ngayon, di ba, ginagamit nilang medicine ngayon yung bees, di ba, yung bees, Nasubukan na ba yun, Brother Charles? Ha? Hindi pa. Papakagat tayo sa maraming bees? Hindi. Masakit mga agad yun, Brad. Ha? Nako. Masakit mga agad yun. Oo, tsaka yung meron kang tawag to yung allergies sa mga bees, baka mamatay. Lolobo yung skin mo. Wala na tayong tanong. Yung tanong nyo, sige lang, sino pa sino pa Brother, si Brother Uli, bigyan natin chance. Kumusta na? Brother Singh. Sino ba? May mga dagdag tanong? Brother Oliver. Brother Amel, hindi kita nakikita. Brother Joey. Brother Oli, kumusta na? Say hello sa mga kapatiran natin. Kumusta yung church natin dyan sa inyo? Nakamute ka, Brother Uli. Ano buong pangalan mo? Uli? Uli? Ang ganda ng palayaw mo Good morning po. Saan ka, Brother Uli? Saan? Sino pa nandito? Say hello, Brother Uli. Kumusta na? Taga saan ng nating church? Ba, hindi na marinig. Live na si Brother Joey, may battery ba? May na yung battery ni Brother Joey. Lobat. Magkita tayo sa Thursday kasi Brother Joey, magmi-meeting tayo. Yes. Thursday para sa sa coming natin. Okay. Nawala na iba.
Brother Anthony, I'm wala na. leaving on the jet plane. Hmm. Ano pa? Bye-bye. Mabaingat ka, Jo. Well, ano, get in touch, Brother Joey. Brother Mon, Brother Singh, kumusta? Sino pa mga nandito? Wala na kayong tanong? Wala na kayong dagdag? Ano lang natin yan kasi alam nyo, sa buhay natin, na napakikli ng buhay natin eh. May mga testing tayo eh. 'Di ba? Kumbaga sa school, may mga lahat ng eskwelahan may examination, may Yes. testing. Kailangan makapasa tayo sa testing natin eh kasi ang heaven hindi biro 'yan eh. 'Di ba? Hindi it's a serious business. It's a holy business. Kaya nga yung iba na tinitake for granted eh. Ano mangyayari sa mga nagtitake ng examination katulad ng anak ni Brother June? Nagtitake ng 'di ba lawyer? Paano kung hindi siya mag-review? Yes, Ano hindi mangyayari? makalusot. Babagsak ka. No. Ganun din eh. Sabi ni Pablo, meron tayong mga testing eh. Testing and temptation. Isa yan sa mga darating sa buhay natin. Ngayon, pag na-overcome natin, halimbawa, sa isang buwan o sa isang taon, naku, nakakaiwas na ako sa matamis. Di ba? Hindi na matamis ang kinakain ko. Puro maalat na lang. High blood naman, ang labas mo doon, hindi diabetic. Sa bato. Ha? Ano iniiwasan mo, Brother June? Regulated lang po sa akin. Ha? Walang bawal sa akin, sabi ng doktor, pero Wala nang bawal? Ba maganda yun ah. Re-regulate lang lahat. Regulation, Sabi- maintenance. Yeah, sabi ng doktor, pag ako'y sumabit sa kinakain ko, tandaan daw yun at huwag na kainin. Oh. Yung Basta doktor may sinabi. Brother, June? Sabi na aking doktor, walang bawal sa akin. All is subject for regulation. Pero pag mayroong sumabit na kinain at bad effect, tandaan daw po yung pagkain na yun, huwag nang kainin ulit. Oo, tama. Maganda yun. Yung doktor ko, galit sa akin eh. Sabi ng doktor ko bakit ganun? Dapat nasa ER ka na kasi nung pumunta ko, nasa 180 over 110. Galit na galit eh. Bakit hindi bumababa yung blood pressure mo? Sabi ko, Dok, ina-high blood ako pag nakikita kita. Biro lang. Pinaghihintay mo ko na matagal eh. Bata pa yung doktor ko, binibiro ko lagi yung Sabi niya, siyang natatakot para sa akin eh. Nasa 170, 180. Sabi ko, Dok, normal lang yan eh. Wala ka bang nararamdaman? Sabi ko, wala. Pero Dor, mas delikado raw yung ganyan. Mas delikado raw yung ganyan. Mas dangerous yung wala ka nararamdaman. Ganun ba? Buti na nararamdaman ka, kasi mas delikado yan eh. Kasi anytime pwede ka. Oo. Okay. Mas maganda mas maganda may nararamdaman ka, no? Oo. Kesa wala. Oo. Sige lang, ipaparamdam ko sa inyo mamaya. Masarap na may naramdaman. Brother Mon, pag may nangyari sa akin, ipaparamdaman ko sa iyo. Share mo lang sa akin yung gastos mo. Mumultuhin kita. Para mapa-hospital ko na yung sarili ko. Kumusta na? Alam nyo, kailangan talaga ibantayan natin yung health natin yung mga recovery. Si Brother Oliver, continue exercise lang. Si Brother Robert Continares, continue exercise. Si Brother Joselito, recovery yan. Si Mirape, continuous natin. Si Brother Junjun, yun, natin po. Kailangan recovery. Sino pa ba yung mga kailangan ng mga recovery natin? Ipipray natin yan. Rene, nasa Bohol. Rene. Ha? Pastor Rene. Pastor what? Pastor Rene sa Bohol. Oh, okay. Okay, si Chris, babay na yung iba. Nagpapaalam na. Okay lang. We'll see you Thursday. Yung mga
Thursday magmi-meeting tayong plano ang gagawin natin sa Tacloban. Mag-prepare kayo. Ha? Tingnan nyo kung makahanap kayo ng sponsor mo. Maraming sponsor, sabihin mo importante ka doon. Pa-sponsor ka diyan sa tawag to? Project 7. Isang project lang ibigay sa iyo. Mon. Ako, makukunat yung mga Makunat ba? sinusupport tayo mapasa sa mga lakad. Alam nyo, gagawin natin kakaiba to kasi double purpose ang gagawin natin dito. Sa ano pa naman October, Mon. Sige, ganito lang. Mamaya mag-chat tayo. Mag-chat tayo sa October. Sino pang makakaano doon? May gagawin tayo. Makakaplano tayo sila Sister Ena, Sister Luz. Ano yun? Ang target date natin 28, 29, 30, 31. Any days doon, pwede kayong 2 days basta papasok doon sa 28. Ngayon Sister Terry nang bahala sa makipag-contact brother Sister Terry. Halimbawa, meron 10, 5 sa Manila. Hanapan natin yung pag-i-stayan nila, ha? Pero pa-finalize natin 'yan mga kada Thursday magmi-meeting tayo. Kada Thursday magmi-meeting tayo anong update na gagawin natin. Okay na? Okay. Okay na? Brother Amel? Sino pa nandito? Sir Erna? Sir Luz? Brother Oliver? Okay na? May mga tanong? I-pray lang natin na kasi alam nyo very challenging ang mga ginagawa natin. Kailangan you need to stay healthy and stay safe. We pray natin hanggang paglilingkod. It's a big challenge kasi may gagawin tayong pagkakaiba sa Tacloban. Hindi to yung regular na gagawin natin. Talaga mag-reach out tayo. It's a unique one. 2x2. Kung hindi nyo gusto ng 2x2, dos por dos. Ilagay mo doon, lagay mo nga sa chat yung data para hindi namin makalimutan. Parang Corselio yun Dos por dos, parang Corselio. Corselio na po ang ganun. Dos por dos. Sa Corselio. Corselio, dos por dos. Or 4x4 gusto nyo. Malakas yun. Nawala na si Brother Anthony. Si Brother Charles nandito pa. Basta pray nyo lang ako kasama na makatulong ako dyan sa mga lalakad. Pray natin. Kasi mag-evangelism tayo Alam nyo, itong nangyayari Karamihan sa nakikita ko mga convention. Teka na, i-off the record natin muna to.